Sa katatapos na salpukang heavyweight Joe Joyce kontra sa pambato ng China na si Zheli Xiang na ginanap sa Wembley Arena, bansang England, ay muli nga pong natalo sa rematch itong si Joe Joyce. Kung ang noong una nilang paghaharap mga bossing ay TKO lamang ang sinapit nitong si Joe Joyce. Ngayon naman sa katatapos nilang rematch ay mas matindi, mas malupit ang sinapit nitong si Joe Joyce dahil hindi lamang ito pinahiya sa harapan ng kanyang mga kababayan, kundi isang matinding knockout sa round 3 ang ipinatikim sa kanya ng Chikwa na si Zheli Xiang. Sa isa pa nating update mga bossing, kung inyong matatandaan na may isang boxer ang kumatos sa Blue by Blue nitong taong kasalukuyan lamang hanggang sa tuluyan na nga itong namaalam sa mundong ibabaw. Ngayon naman mga bossing, sa katatapos na laban mula sa Blue by Blue ay panandali ang nakaidlip sa ibabaw ng luna ang isa sa mga alaga ni Coach John Agravio na si Gary Tamayo. Dinala nga po ito sa hospital mga bossing. Akala ng karamihan na kumatos itong si Gary Tamayo. Buti na lang sa ngayon ay maayos na raw ang kalagayan nitong si Gary Tamayo. Kaya isang patunay na naman ito mga bossing na napakahirap talaga ang makikipagbakbakan sa ibabaw ng luna. Sa kabilang banda, napabalitang magkakatman sa laban ni Cuadro Alas Casimero na gaganapin ngayong October 12 sa bansang Japan. Sa kabila nga ng kaliwat kanang isyo mga bossing ay nagsalita na itong si Rey Oraez na nakabase sa bansang Japan. Diretsuhin natin to. Alam natin na very exciting itong laban ni Champ. Paano nagkaroon ka ng chance, Ray, sa chatman ni Champ ngayon? Pagiliwanagan niya. Actually, Kuya Joseph, si Paritata, noong nag-umpisa ng boxing yan, kasamahan kami dati sa Omega. Yung pag-start pa lang yan 4 rounds. Ako yung trainer niya dati. Tapos nagkataon na nag-usap-usap lang kami na pag maging champion siya, pag itong laban sa Japan, ako magsisikan sa kanya. Siyempre, nag-promise na sa akin. Kaya, sige, nagkataon na dito ang laban sa Japan. Kaya, sabi ko, pre, dito yung laban mo sa Japan. Baka naman, pwede mo kumano. Yun lang naman sabi ko. Hindi kalahin na yung pinag-usapan namin dati, mangyari. Para alam lang ng lahat kasi ganun namin laman. Gano'ng katagal na kayo magkakilala ni Champ? Nung pag-umpisa pa lang ni Paritata sa 4 rounds, mag-imisat pa ng pro. Ako yung trainer sa Omega eh. Nag-umpisa pa lang siya ng 4 rounds noon. Mag-umpisa pa lang siya doon. Ako, 10 rounds ako eh. Sa Omega. Musmus pa lang kami noon. Well, nagkatotoo na ang iyong pangarap. Yeah, actually, masaya rin ako dahil siyempre naging world champion na yung kumpare ko. Ilang taon sa Japan? Anong profession mo dyan? Ang work ko dito sa Japan, unang punta ko dito, naging trainer ako ng Kamida Brothers, yung tatlong magkakapatid na naging world champion rin. Kaya probably 15 years na ako dito sa Japan. Well, ano pang masisiyan mo tungkol sa mga... Kasi yung mga ibang vlogger, nagtawag doon na nakita ko, iba yung pinagsasabi nila hindi naman iba yung dating. Kasi sabi ni Paritata, si Paritata sa akin na siya dito lang naman yung laban niya sa Japan, tapos first time niya. Kasi katagal na rin hindi kami nakita. Siyempre sabihin ako na ako na yung mag-assist sa kanya. Kasi nandito ako eh. So nagkaliwanagan tayo. Ang mangyari niyan, nag-usap kayo ni Tata, tapos si Tata hindi pwede magsalita. Si Tata ibinigay yung message kay Jason. Isasabihin sana ni Jason ang impormasyon sa public, pero bago makarating sa public, yung mga tao, inilabas na, pinasabog na, nagalit na. Don't stop. Oo nga eh. Yun na eh. Naguna sila ng salita na hindi patapos yung pinag-umpisa.